Sus, come in. Bulala si Jacob nang makita siya. Kasama nito si Dominic. Masaya ako nakapunta ka bro. Masigla nitong sambit. Akala namin busy ka na naman sa pagpa-part-time job mo sa puntong kinalimutan mo ng kaarawan ni Jacob ngayon. Natatawang biro ni Dominic. Natawa na lang din si Sus. Ang totoo ay muntik na nga niyang makalimutan kaarawan pala ngayon ni Jacob kung hindi lang nag-text si Dominic sa kanya. Nasaan si Tony? Akala ko ba nandito na siya? Usisa ni Sus pagkatapos ay nagpalinga-linga. Natatawang itinuro ni Dominic si Tony na kasalukuyang naliligo din ngayon sa pool kasama ng ibang bisita. Simula na dumating yan dito ay lumusong na agad yan sa pool. Susulitin niya raw ang pagligo pero sa tingin ko ay gusto niya lang na dumiskarte sa mga nagagandahang bebot na naliligo din. Hayaan na natin. Malay natin, di ba? Pag-ahon niya, mamaya may nobya na siya. Natatawang biro naman ni Jacob. Sabay-sabay silang natawa. Sa puntong yon, ay isang ginang ang lumapit sa kanila. Inayon ni Jacob. May malawak itong ngiti sa kanyang labi. How's my birthday boy doing? Mukhang nagkakasiyahan kayo rito Sambit nito. Naglaho lang ang ngiti nito na makita niya si Sus. Sa lahat ng kaibigan ni Jacob, ay si Sus ang pinakaayaw nito. Sumunod lamang sa kanya si Tony dahil nga sa wala silang estado sa buhay. Si Dominic naman ay kung gradong pag-uusapan, ay pasang-awa lang din. Sa kabila ng nakasimangot ang mukha nito, ay magalang pa rin itong binati si Sus. Magandang araw po, Mrs. Rodriguez. Nakangiting wika ni Sus. Hindi ito tumugon, sa halip ay nakataas ang isang kilay na tinignan ang suot ni Sus. Napansin din ito ang bitbit niyang paper bag. What's that? Gagamitin mo ba yung lagayan ng pagkain? Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo na, bawal mag-uwi ng pagkain. Maliwanag ba? Mataray na sambit nito. Napasimangot si Jacob dahil sa inasta ng kanyang ina. Ma, it's not necessary for you to make fun of him. Kahit na mahirap lang si Sus, ay hindi niya gagawin yon. Matagal na siyang kinukulit ng kanyang ina na itigil na niya ang pakikipagkaibigan kina Sus dahil hindi naman daw siya matutulungan ng mga ito balang araw kapag nangailangan siya ng pinansyal na tulong sa kanila. Baka nga siya pa raw ang hingan lagi ng tulong ng mga ito. I'm not making fun of him. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sinabi ko lang naman sa'yo, di ba na? Huwag mo na silang imbitahan. Especially this guy dahil wala ka namang mapapala sa lalaking to. Sumbat ng ina ni Jacob. It's not surprising that his girlfriend left him. Tama lang ang ginawang yun ni Atasha. Nakaismid at may pangungutyang wika pa nito. Biglang lumamig ang ekspresyon ng mukha ni Sus dahil sa sinabing yun ng ina ni Jacob. Marahil ay si Katarina nagkwento ng hiwalayan nila ni Atasha rito dito sa magkaibigan ng mga ito. Ma, please stop it. Saway ni Jacob. It's my birthday. Could you please make an exemption kahit ngayong araw lang? Naiiling na inikot ang ina ni Jacob ang kanyang mata. Whatever. Ito ng huling araw na makikita kong lalaking yan sa pamamahay na to. Sambit ito pagkatapos ay umalis na. Nakahinga ng maluwag si Jacob at Dominic. Parehas silang napatingin kay Sus. Pagpasensya niyo na si Mama. Huwag niyo na lang siyang intindihin. Alam niyo namang simula pa lang ay gano'n na talagang ugali nun. Balang araw kapag umasenso kayo, babaitin niyo sa inyo. Pagpapagaan ng loob ni Jacob kina Sus at Dominic. Naiintindihan ko naman. Pilit ang ngiting wika ni Sus. Matagal nang kilala ni Sus ang ina ni Jacob kaya nauunawaan niya kung bakit ganito ang pagtrato nito sa kanya. May mga tao talaga sa mundo na yaman lang ang pinagbabasehan kung kakaibiganin o pakikisamahan ng isang tao. Nirerespeto nila ang isang tao base sa estado nito sa buhay. Natutuwa siyang hindi ganon si Jacob. Nakikita niyang totoo ang pakikipagkaibigan nito sa kanila sa kabila ng presyo ng ina nito. Iniabot ni Sus kay Jacob ang bitbit niyang paper bag. Regalo ko to para sa'yo.
Dito ganong kamahalan pero sa tingin ko ay magugustuhan mo yan. Alam ni Sus na mahilig sa alak si Jacob. Isa sa kakaibang pangarap nito ay matikman ang iba't ibang masasarap na alak sa buong mundo. Napangiti naman si Jacob. Tinanggap niya iyon pero hindi tinignan ang laman. Salamat. Kahit anong regalo naman basta't galing sa inyo magugustuhan ko. Okay lang kahit mumurahin. Ang importante sa akin ay nandito kayo ngayon. Inakbayan ni Dominic si Jacob. Wow, Jacob. Kailan ka pa natutong magsalita ng ganyan? Maiyak na ba kami nito? Siniko ni Jacob sa dibdib si Dominic sabay natawa. Let's go inside. Ipapakilala ko kayo sa isa kong kaibigan. Pagyaya nito. Napasimangot si Dominic. Baka ibig mo sabihin ay sa mayayaman mong kaibigan. Sa tingin ko ay okay lang kami dito. Samahan ko na lang si Tony. Muling siniko ni Jacob si Dominic at kumawala ito mula sa pagkakaakbay rito. Sinabi ko naman sa'yo diba na hindi ko naman kaibigan yung iba. Makakasama lang sila ni Baste. Kayo mag-alala dahil makaka-close rin kagad si Baste. Nakangiting pangumbinsin nito. Sumunod na lang si Sus at Dominic kay Jacob. Dumiretso sila sa dining room kung saan okupado iyon ng ilang bisita. Lumapit si Jacob sa isa sa kanila habang nasa likuran niya sina Sus at Dominic. Kumusta kayo rito? Kulang pa bang inumin niyo? Nakangiting singit ni Jacob sa pag-uusap ng mga ito. Uy Jacob, samahan mo na kami rito. Gala ka ng gala eh. Natatawang sambit ang isa sa kanila. Siya si Sebastian o Baste, kung tawagin ng mga kaibigan nito. Kababatang kaibigan ito ni Jacob. Kamakailan lang ito nakauwi ng Pilipinas dahil sa Japan ito nag-aaral. Sino sila? Agad na tanong nito nang makita sina Sus. Iyon nga ang pakay ko kaya ako sila isinama rito. Gusto kong makilala mo sila. Nakangiting tugon ni Jacob. This is Dominic and this is Sus, mga college buddies ko. Tumayo naman si Sebastian. Masaya akong makilala kayo. Nakangiting pagbati nito sa kanila. Iminuwestra nito ang kanyang palad sa mga bakanting upuan. Mabuti naman na tumawag ng backup si Jacob. Marami-rami pang serbesang ubusin namin. Natatawang biro nito. Natawa na lang din sina Jacob pagkatapos ay tabi-tabi silang umupo. Inilapag muna ni Jacob ang ibinigay sa kanyang regalo ni Sus sa mesa. Natahimik ang kwentuhan ng ibang naroon at natuon sa kanilang atensyon ang ingay nito. Lalong-lalo na kay Sus at Dominic. Who are they? Mga kaibigan mo ba sila, Jacob? Takang tanong ng isa sa mga kaibigan ni Sebastian. Siya si Garrett Castro, panganay na anak ni Derek Castro, ang mayor ng Quezon. Kinilatis nito ang suot na damit ni Sus. Si Dominic naman ay nakasuot lang ng pares ng pulang t-shirt at maong na pantalon. Wala rin kadating-dating kung titignan. Just look how cheap they're wearing. Mga kaibigan mo pa talaga sila? O baka naman kinaibigan ka lang ng mga yan upang magpalibre sa'yo? Pang-iinsulto ni Garrett na sinundan ng pagtawa. Medyo may tama na ito ng iniinom nilang alak. Natawa rin ang mga kasama nito maliban sa babaeng may pulang buhok. Seryoso lang itong nakatingin kay Sus. Hindi sila ganon, Mr. Castro. Sa ilang taon na namin pagkakaibigan ay minsan hindi pa sila nagpalibre sa akin. Ako nga itong mismo nag-aalok na ilibre ko sila pero minsan ay tinatanggihan pa nila ito. Pagtatanggol ni Jacob kina Sus. Pilit lang ang pinapakita niyang ngiti sa kanila. Really? So you're telling me na nagsisinungaling si Aling Marian? Usisa ni Garrett na sinundan ng putol-putol na tawa. Ang tinutukoy nito ay ang ina ni Jacob. Nagugulumihan ang tinignan ni Jacob si Sebastian. What is talking about? Bulong na tanong niya rito. Kanina nung wala kay pumunta rito si Mrs. Rodriguez. Kinawento yan tungkol sa mga kaibigan mo. Tumingin ito kina Zeus. Nag-aalanganin sabihin ang sinabi ni Marian. Ano sinabi ni Mama tungkol sa mga kaibigan ko? Nakataas ang kilay nitong sabi kay Jacob. Dahil hindi agad nakatugon si Sebastian, ay si Garrett ang mismo nagbigkas nito. Meron ka daw charity sa Liberanian University.
Mahilig kang tumulong sa mga pulubi. Lagi raw sila nagpapalibre sa'yo ng mga pananghalian dahil mga wala silang pera. Naiiling na pinagmasdan nito si Sus habang nakaismid. Disgusting. Anong klaseng mga kaibigan kayo? Totoo bang pineperahan niyo lang si Jacob? Napakuyom ang kamao ni Jacob dahil sa tono ng pananalita ni Garrett. Kung hindi lang ito anak ng mayor ay nasapak na niya ito. Anong karapatan niyang maliitin ang kanyang mga kaibigan sa kanyang mismong kaarawan? Sa puntong yun ay tumayo ang babaeng may pulang buhok sa kanyang kinauupuan at kinalampag ng ubot ng lakas ng mesa. Natumba pang ilang bote ng beer dahil sa kanyang ginawa. Lumapit siya sa pwesto ni Garrett at kinuwelyuhan ito. Say it again. Sinasabi mo bang walang kwentang kaibigan si Mr. Lawrence? Nagulat silang lahat sa ginawang iyon ng babae. Hindi ito nakasuot ng eleganteng kasuotang pambabae, kung hindi ay nakasuot lamang ito ng kulay itim na halter tank top na pinaparesa ng denim jeans. Bagay na bagay yun sa maputi nitong kutis kaya nagmumukha itong Koreana. Nakasuot din ito ng kulay navy blue na beanie na bumabagay naman sa kulay pula nitong buhok. Namumukhaan ni Sus ang babae pero hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Ang ipinagtataka niya ay bakit siya kilala nito. What do you think you're doing? Bitawan mo ko. Hindi mo ba ako kilala? Galit pero may kabang sambit ni Garrett. Nginisian lang siya ng babae. Kanina pa ako naririndi sa ingay mo. Daig mo pang ikaw ang may kaarawan. Gusto mo bang tabasin ko ng kutsilyo yung dila mo? Anong karapatan mong maliitin si Mr. Lawrence? Ilang beses napalunok si Garrett dahil sa takot. Medyo malakas din ang puwersang inilalaan ng babae upang hatakin ang kwelyo ng kanyang damit. Pakiramdam niya ay mapupunit na yon. Babae talaga to? Sino Mr. Lawrence? I don't know what you're talking about. Naguguluminahang sambit ni Garrett. Alona, anong ginagawa mo? Garrett is son of Mayor Derek. Bitawan mo siya. Sigaw na utos ni Sebastian. Alona ang pangalan ng babae. Pinsan ito ni Sebastian. Miyembro din ito ng BPG kaya kilala niya si Sus. Imbes na bitawan nito si Garrett ay mas lumawak pa ang ngisi nito sa labi. Para bang mas natutuwa pa ito sa kanyang ginagawa sa kabila ng sinabi ni Sebastian. Ano naman kung anak si Garrett ng mayor? Patulak na binitawan ni Alona si Garrett kaya muntik na itong matumba sa kinaupuan nito. Hinawi niya ang kanyang buhok at ipinakita sa kanila ang maliit na tattoo na ibon sa likod ng kanyang leeg. Isa itong phoenix. Napakunot ang noon ni Sus nang makita yon. Hindi man ito katulad ng tattoo ng ibang miyembro ng BPG na halos sakupin na pati ang batok dahil sa laki, sigurado si Sus na isa nga si Alona sa miyembro ng gang. Ito ang magpapaliwanag kung bakit siya kilala nito. Yan ay... Hindi sila makapaniwala na makita ang tattoo ni Alona. Lahat sila ay alam ng tungkol sa tattoo na yon maliban kay Sebastian na nagtatakang pinagmamasdan yon. That's right. I'm not just an ordinary gang member, but an actual high-ranking gang official. May pagmamalaki sa tono ng boses nito. Not even Mayor Derek would dare to do something against me dahil lang sa ginawa ko sa kanyang anak. Kahit na mayor ang ama ni Garrett sa siyudad ng Quezon, ay hindi pa rin ito tatangkaing galitin ng Blazing Phoenix Gang. Kaya kampante si Alona na kahit bugbugin man niya ngayon si Garrett, ay baka nga si Derek pa mismong humingi ng tawad sa kanya sa kung anumang nagawa ng kanyang anak. Bahagyang yumuko si Alona at malamig na tinitigan si Garrett sa mata nito habang nakangisi. Kahit man na dalhin kita ngayon sa dog farm, ay walang magagawa yung ama. Kahit manatagtarin ka namin ng buhay at ipakain sa mga aso, ay tanging magagawa lang ni Mayor ay ang umiyak sa kanyang sariling silid. Makikita ang pagkasindak sa mga mata ni Garrett nang marinig yon. Hindi nito lubusang akalain na miyembro ang babaeng nasa harapan niya ngayon ng BPG. Lalong hindi niya akalain na magagalit niya ito ng ganito dahil lang sa sinasabi nitong ininsulto niya si Mr. Lawrence. Ang ipinagtataka niya ay tanging ang dalawang kaibigan ni Jacob ang kanyang ininsulto. Base sa reaksyon ni Alona, ay parang isang importanteng tao ang tinutukoy nito.
Isa ba sa kaibigan ni Jacob ang Mr. Lawrence na sinasabi nito? Hindi ba't mga pulubi lang ang mga ito? Mabilis siyang lumuhod sa harapan ni Alona at nanginginig ang boses na humingi ng kapatawaran. Miss Alona, pakiusap. Patawarin mo ako sa anumang nasabi ko kay Mr. Lawrence. Hindi ko sinasadya yun. Anumang nasabi ko sa kanya ay... Naputo lang sasabihin ni Garrett ang magsalita si Alona. Ano sa tingin yung dapat kong gawin sa matabil na lalaking to, Mr. Lawrence? Gusto niyo bang dalhin ko to ngayon sa dog farm upang doon niyo parusahan? Sa kabila ng pagiging dominante, magalang pa rin itong kinausap si Zeus. Lahat sila ay nagtataka na padako ang tingin kay Zeus. Hindi pa man nagsisink in sa kanilang utak ang pagiging miyembro ni Alona bilang BPG, ay muli sila nagulat sa kung paano nito kausapin si Zeus. Magkakilala ba silang dalawa? Bakit tinatawag nito si Zeus na Mr. Lawrence? Hindi malaman ni Zeus ang kanyang gagawin o sasabihin. Maging siya ay hindi rin yun inaasahan. Anong ginagawa ng babaeng to? Plano ba nitong sabihin sa mga tao doon ang kanyang tunay na pagkakakilanlan? Pagkalipas ng ilang saglit, ay nakaisip si Zeus ng kanyang ipapalusot. Hindi ko alam. Ano man ang balak mong gawin sa kanya, ay ikaw pa rin ang masusunod. Bakit mo ako tinatawag na Mr. Lawrence? Hindi ba't mas mataas ang ranggo mo kaysa sa akin? Apelyido ba ang dapat tatawagin natin? Naguluhan silang lahat dahil sa sinabi ni Zeus. Anong ibig sabihin nitong sabihin? Ilang beses namang napakurap-kurap ang mata ni Alona. Hindi niya maunawaan kung bakit gano'n na naging tugon ni Zeus. Saka lang nito naalala na nagpapanggap nga palang mahirap si Zeus kaya napasampali siya sa kanyang noo. Naunawaan niya ang plano ni Zeus na padulasin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapanggap nito bilang gang member ng BPG. My bad, Mr. Lawrence. I forgot about that. Ani nito sa kanyang isip. Tama. Hindi mo ba alam yun? Kung sa bagay, ay bago ka lang. Wika ni Alona na mas nagpalito ng kanilang isip. Anong ibig sabihin nito, Zeus? Magkakilala kayo ni Alona? Usisa ni Jacob. Marahang tumango si Zeus pagkatapos ay ngumiti. Wala sana akong planong sabihin ito sa inyo. Isa na akong miyembro ng Blazing Phoenix Gang ngayon. Nalaglag ang kanilang mga panga dahil sa sinabi ni Zeus. Ang mas may pinakagulat na reaksyon ay si Jacob at Dominic. Talaga? Kailan pa? Agad na tanong ni Dominic. May sabik sa tono ng kanyang boses. Huwag mo sabihin itong Huwebes lang nang pumunta tayo ng Paraisong Tunay Bar? Naalala ni Jacob na napaaway si Zeus sa mga miyembro ng BPG dahil sa pagligtas sa isang waitress, na dahilan marahil ng pagpunta ng leader ng gang doon at iba pang miyembro. Inakala nilang paparusahan ni Malkov si Zeus pero imbes na gano'n ang mangyari, ay naging miyembro pa nga si Zeus ng gang. Tama, noong mismong araw nga rin yun. Sambit ni Zeus. Tiningnan niya si Alona at binigyan nito ng pasasalamat ng tingin dahil sa pagtakip nito sa kanya. Maya-maya lang ay pumasok sa dining room ang nagmamadaling si Marian. Anong nangyayari dito? Bakit? Nahinto ito sa kanyang sasabihin ng madatna nitong nakaluhod na si Garrett. Mr. Garrett, what on earth are you doing? Mabilis na tinulungan nitong tumayo si Garrett pagkatapos ay magkasalubong ang kilay na tinignan si Jacob. Anong kaguluhan to, Jacob? Bakit hinahayaan mo lang na mangyari to kay Mr. Garrett? Galit na tanong nito. It's fine, ma. Humihingi lang siya ng kapatawaran sa kanyang mga nasabi kina Zeus. Sambit ni Jacob. Mas kampante na siya ngayong magsalita dahil sa pagiging miyembro ni Zeus ng BPG. Idagdag pang nandito rin ngayon si Alona na, isang high-ranking official ng gang, at mukhang tinutulungan nito si Zeus. What? Bakit naman gagawin yun, Mr. Garrett? Pasinghal na tanong ni Marian. Bakit? Akala niyo ba isang mabuting taong lalaking yan? Haven't you heard him ridiculed or mock someone before? Isa ba siyang santo sa inyong paningin? Tanong naman ni Alona. Nakahalukot pa mga kamay nito sa kanyang dibdib.